Okay, isang mabilis na update sa BTC at pag-uusapan natin yung current galaw ng BTC dito sa area to at yung possible na bullish na move at ang possible na bearish na move. So mag-start tayo sa bullish na move, no? So meron tayong potential na 5 waves dito na naturo ko sa inyo kung paano maganda mag 5 waves kahapon. Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na measure na natin 'tong mga to, no? Na measure na natin 'tong mga to na may possibility na nag-aaroon tayo ng 5 impulses dito to the downside. Okay? Yung mga naturo ko kahapon, pwedeng no, pwedeng pares lang yung concept noon kung pa-uptrend naman siya, no? Kung pa-uptrend naman siya. So, i-double check na lang yung yung video, then pwede niyo rin ma-apply yun sa uptrend, no? In case na magpo-push up tayo. So, meron tayong potential na 1, 2, 3, 4, 5 dito at kakalabasan meron tayong C wave of some sort dito. Magkakaroon tayo ng A, B, C. Ang C wave, lagi 5 wave counts. Ang A wave, nagva-vary yan. Pwedeng 3 waves, pwedeng 5 waves. So, sabihin natin pwedeng maging no, some sort of leading diagonal of some sort of A, B, 1, 2, 3, 4, 5 na overlapping, pwedeng ganito to, no? Pwedeng ganito yung 5 waves ng A. Okay? Na leading diagonal ang tinatawag. May mga ganong klaseng leading diagonal, no? Magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, then magdadump ng onte, tapos magpapump ulit, ganon nakakalabasan. May mga ganong klaseng leading diagonal, ha? Meron din tinatawag na ending diagonal din. So, i-google nyo na lang yun kung ano meaning ng mga yon. Pwedeng gantong kakalabasan. Pero pag sasabihin natin kung simple lang yung drawing natin, pwede rin maging 3 waves lang to na 1, 2, 3. Okay, kasi pag dito, pwede natin actually siguro mabilang na mayroon tayong some sort of pwede ba? Parang bawal pala, no? Teka lang, masyado mataas tong no, itong pump na to, no? Pwede ba? Actually pwede ata to, no? So meron tayong push down dito, magpo-push up papunta dito. Then meron tayong 3, 4, 5. So meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5 dito sa area to, no? So almost pares lang rin naman. Kung 3 waves lang ba siya or 5 waves, no? So dito, ang problema dito sa part naman na to, itong part naman na to na B wave, mukha siyang 5 wave counts. No, alabas meron tayong 1, 2, mali itong pinutot ko. Ito pala. Meron tayo some sort of 1, 2, 3, 4, 5. Hindi magandang indication na 5 waves to kung meron tayong C wave lang dito, no? Kapag C wave lang to, ibig sabihin hindi tama tong 5 waves na to. So possible bang maging 3 waves lang to? 1, 2, 3. Masyadong malabo maging 5 waves, maging 3 waves lang to, pero sabihin natin 3 waves, no? Kasi ang rule sa B wave lagi 3 waves, 1, 2, 3, ganyan siguro, or baka ganito pa siguro, di natin masabi, no? Kung alin ba dito yung tama, baka ganyan pa siguro. Nasaan ba yung C wave ito? Yan, pwede bang ganyan? Tapos di natin masabi, which nagbibigay ng medyo di natin sure kung etong bagsak na, etong C wave na to, tapos na. So, madalas kasi, nag-aaroon to ng ng some sort of after ng pump ng 5 waves dito, yan, magiging part tong 5 wave na to ng mas malaking impulse move to the upside. So, ang bilang ng bullish dito, ganito, no? Meron tayong B wave dito, na ang B wave dapat 3 waves lang, no? Pero ang pinapakita 5 waves. Ibig sabihin itong 5 waves na to may possibility na galing siya sa ibang part ng impulse wave theory. For example, baka ganito ang impulse wave kasi. Meron tayong potential 1 dito, 2 dito, meron tayong potential na 3, baka dito pa yung 3, no? 3 dito, 4 dito, 5 dito. Pwedeng ganon. Nakakalabasan. At ang ginagawa dito baka meron tayong maliit na 1, 2, 3, 4, 5 dito. Baka ganyan yung itsura.
Kaya tayo mayroong completion ng third wave dito sa gitna. Ito, sa gitna. Pwede tayo magkakaroon ng third wave na completion sa gitna. Tapos, itong push up na tong 5 waves na to, baka ito yung 5th wave. So, anong nangyayari after ng 5th wave? Nagkakaroon ng some sort of reversal. So, kung ganito ang wave count natin, example lang, kung ganito ang wave count natin, ang babagsakan nito most likely kung kung bullish tayo, no? Bullish dito sa 0.5, no? Kaso yun nga, doon ulit papasok yung mga yung mga iba't ibang klaseng correction na naman, no? Meron tayong A, B, C. Pwede pa rin maging C wave to. Hindi pa rin first wave, second wave, third wave, no? Nakalabasan. So, ganun lang yun, no? Yung kailangan natin ma-check yung past data na eto bang 5 waves na to first wave, magkakaroon ng second wave, then pump, or etong 5 waves na to is C wave ng A, B, C dump, no? May mga ganun na klaseng no? So, kinakalabasan, no? Kahit dito sa kahit ma-check natin to the sa left side, medyo alanganin na masabi kung alin ang pinakatama dyan, no? Kasi nagva-vary yung mga wave counts natin sa ngayon, okay? Lalo na dito sa mga area to nagva-vary yung wave counts natin. Hindi natin masabi kung ganito kalaking impulsive theory na ganito, na ganyan, baka ganyan, no? Hindi natin masabi. Okay? Ang nag-iisa lang ditong medyo some sort of bullish kapag kailangan makakita tayo na ganito, no? So, meron tayong bullish and bearish na wave count dito. Ang una nating bullish wave count ganito, no? Na meron na tayong completion ng 5 waves. Okay? At magpa-pump na dapat to. Okay? Dapat magpa-pump na to, no? Isang malaking pump na ganyan. Pero paano kaya kung ang 5 waves pala natin parang ganito? Meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3, at meron tayong some sort of expanded flat correction or some sort of running flat correction. Ang running flat correction ganito ang itsura. Meron tayong pa-bearish to, no? Pa-bearish. Meron tayong A, maglo-lower low, B, C, lower high, then magdadump yun. Magdadump, no? Magdadump. Nakalabasan. So, may possibility na ganun nga ang ginagawa. Meron tayong A, meron tayong B, at meron tayong C dito. Kung titignan natin ang number 2 hanggang number 3 natin para ma-check yung number 4 natin, madalas nagre-reject ang natin ang fourth wave natin sa 0.382, itong area to, no? So may possibility mag-push up pa to. Kung titingin lang naman tayo ng basic na kung saan madalas re-retrace ang mga, kunwari ito sabihin natin, etong may dump tayong ganito, no? Paano kaya magre-retrace yung part na yan? In case na sabihin natin, hindi sure din ng mga tao kung saan magre-reject. Ipo-point lang natin ang fib retracement. So, kaya siya tinatawag na fib retracement, no? Ito, fib retracement kasi possibly mag-pump ng mahina. Kung bearish tayo, kung magpa-pump ng mahina, magre-retrace dun sa dump na to. Magre-retrace dito sa dump na to. Yan, magre-retrace bago mag-dump, no? Ulit, mag-dump ulit, okay? So, ulit sa taas, ilalim, saan ang rejection area? Makikita natin, nagre-reject na tayo ng 2 beses. Meron tayong isa, meron na tayong 2. At ito, pinpoint accuracy na nasa 618. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong some sort of matinding resistance sa ngayon dito. At hindi natin sure kung magre-reject tayo ng malakas. Okay? So, medyo medyo yung bullish natin na contradict ng bearish natin sa ngayon. Okay? So, meron tayong bullish, meron tayong bearish. At naglalabanan ang technicals ng bullish at bearish sa ngayon na ganito dapat. Parang nagde-debate sila sa ngayon, no? Nagde-debate. So, parang dinedebate ko yung sarili ko kung alin ba ang pinaka tama dito. So, alam natin na meron tayong levels dito, no? May levels tayo dito sa area to. So, paano natin masasabi na tama tong fourth wave na to at ano ang mas likely na mangyaring type of correction? Kapag nag-breakout tayo dito, tumataas yung probability kasi, no,
Matatandaan natin, naturo ko kahapon, ang rule sa fourth wave dapat hindi lumalagpas sa first wave. Okay? Hindi lumalagpas. Kapag lumagpas ang fourth wave, dito yan, lumagpas to, yan, nataasan niya tong number 1, invalidated tong wave count na to. Ang ibig sabihin yan, meron tayo paparating na malakas na move dito. At bullish yun. Okay? So, ang highly likely, since alam natin na hindi dapat aangat ang fourth wave more than 1 dito, hindi dapat aangat, most likely ang gagawin nito running flat correction at hindi expanded flat correction. Okay? So, ganito ang expanded flat correction. Meron tayong pump, meron tayong lower low na dump, at meron tayong higher high na pump bago mag dump ulit ng matindi. Okay? So, ganito ang itsura. Parang ganyan, ha? So, meron tayong some sort of liquidity grab, dump. Okay? So, mas mababa ang probability na ganito ang gagawin. High, lower low, higher high. Kasi, maririsk natin ma-overlap to. Ibig sabihin, kapag nag-break tayo dito, tumataas ang probability na baka hindi lang siya expanded flat correction na A, B, C na ganito na may higher high. Kasi ma-overlap niya tong number 1. Okay? At most likely, baka hindi mag-dump to at actually baka mag-pump ng matindi. Okay? So, ayun ang isa sa mga malalaking confirmation natin para masabi natin bullish tayo. Kailangan natin ma-break to at kailangan natin ma-overlap tong low na to or mataasan natin tong low na to. Okay? Kahit weak to the upside lang na mag-wick ng ganyan, kahit mag-dump siyang ganyan, expect natin pwede nang mag-pump yun sa mga ilang araw, no? Okay. So, ganun ang stance natin, no, na medyo may mga ultimatum tayo na okay, kailangan hindi tayo magpa-pump more than dito. Hindi tayo magpa-pump more than dito kasi kapag nag-pump tayo doon, ang kakalabasan, bullish na bullish yun. Okay? Ganun din naman sa bearish, kailangan nasa ilalim lang tayo nito at ilalim lang tayo nito para masabi natin bearish pa tayo na parang meron tayong running flat correction at saka palang babagsak ng isa pang beses. Okay? So, makakita tayo dito may mga levels dyan na 618 Fibonacci ratio na golden ratio na pinagre-rejectan natin. So far medyo medyo nasa delikadong lagay pa ang BTC, pwede pang mag-dump to. Okay? Papakita ko lang na mabilis yung 4 hours natin. Sa 4 hours, actually sa 4 hours pwede ba? Sige, sa 4 hours. So sa 4 hours natin nagkakaroon tayo ng some sort of puro mga bearish divergence tuloy. Bear swing failure patterns. Meron tayo dito. Bear swing failure, nagkakaroon tayo ng rejection to the downside. Magpapump ulit dito sa mga area to, makagawa ng high dito sa area to. Magkakaroon na naman tayo ng isa pang bear swing failure. So medyo medyo maliit na lang. Kakaroon tayo ng reaction to the downside. May possibility pang isa pang push up ulit to, no? So papakita ko lang mabilis lang, no? Meron tayong some sort of rising wedge pattern dito. Some sort of rising wedge siguro, hindi natin sure. Yan, some sort of rising wedge. Na madalas kapag nakakita tayo ng 5 waves sa loob ng rising wedge, for example, no, ito magpo-push up tayo dito ng sabihin natin, meron tayong punta tayo ng 1 hour para mas makita natin na maigi, na may possibility may ABC correction of some sort na meron tayong paano ba to? Ganyan, A BC correction. So parang ganyan na itsura, no? So titignan natin na meron tayong 5 waves dito. Meron tayong 5 waves dito, 1, 2, 3, 4. Sabihin natin dito 5, o baka dito pa yung 5, di natin sure kung alin dyan, or baka dito yung 5, no? Di natin sure kung alin dyan. So kakalabasan, after nito magkakaroon tayo ng ABC correction na parang ito ABC expanded flat correction, then magpapump ulit. Tapos sa loob nito meron tayong 5 waves, meron tayong some sort of 1, 2, 3,
4, 5. Okay? Kapag nakakita tayo ng 5 waves na ganito, actually pwedeng hindi pa ganito yung 5 waves, no? Baka ganito pa yung 5 waves. Meron pa dito yung, pwedeng dito pa yung 5, 4, dito yung 3, dito yung 2, at dito pa yung 1. Pwedeng ganyan, ha? Pwedeng ganyan. Okay? So either way, no, ibig sabihin meron tayong potential na ending structure dito or dito pa ang ending structure. Okay, so dalawa ang babasahin natin. So meron tayong A, B, C sa rising wedge na to bago mag-dump to, no? Bago mag-dump ang labasan. So meron tayong signs of liquidity grab dito sa mga yan, liquidity grab dito. Papakita ko lang na mabilis kung saan tayo nakakakita ng mga ganyan, ha. Dito, for example, meron tayo dito. Okay, dito, no? Perfect example to na meron tayong push up dito na meron tayong some sort of ascending, di pala ascending channel to, rising wedge, no? Rising wedge. Makikita natin, magdadump tayo, gagawa tayo ng ABC correction. So ano kaya itsura ng ABC correction nito? Pwedeng ganito, A, B, C. Okay? So ito yung A, ito yung B. Actually, gawin na lang natin yung yung ganito na lang, no? Yan. A, B, C. So sa A, meron tayong potential 3 waves. Meron tayong 1, 2, 3. Tatanggalin natin para mas malinaw. Tapos sa B wave natin, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3. Meron na namang tatlo, 3, 3, 5 most likely. At ang C wave laging 5 waves. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Anong ginawa after ng 5? Nag-dump tayo. Okay? At actually, nag-lower low pa. Okay? So, may mga ganun, may mga ganong klaseng types of pump or correction, no? Na nakikita natin dito, medyo parang may rising wedge dito of some sort. Okay? Madalas kapag may rising wedge tayo, papakita ko lang sa RSI kung tama ba yung sinasabi ko. Ito, no, higher high tayo ng higher high. Ang natin, ang RSI top natin almost flat. So may slight bearish divergence diyan, no? Slight bearish divergence na higher high ang prices natin dito, pero yung highs nito almost walang pinagbago. Okay, may slight bearish divergence. Actually, tignan natin, double check natin. So ito, for example, meron tayong bearish divergence diyan. Bearish divergence. Nagkaroon lang tayo na medyo hindi clear na high dito, na parang ganito ang itsura ng high na yan, parang ganyan, parang flat na kakalabasan, no? So may some sort of maliit na bearish divergence dito na confirmed. Ito lang yung hindi natin masyado confirmed, no? So madalas kapag nakakita tayo ng ganyan na medyo parang mahina ang RSI habang nag-higher high tayo, may some sort of bearish divergence doon. Okay? At doon nga, bumagsak tayo. So, hindi ko masasabing to, no, na perfect bearish divergence to kasi flat to, no? Flat. Yan, flat yung niya, yung galaw niya. Pero makikita natin, kung flat to, dapat nakikita natin dito, ang price natin flat lang rin. Pero itinetry i-push up ang price, pero ayaw na rin mag-push up ng RSI. Ibig sabihin, hindi na suportado tong upward move na to, no? Kakalabasan. So, nagbibigay ng indication na meron tayong paparating na bearish move, no? So, ganun din dito, no? Punta tayo ng 4 hours. May nakikita na tayong some sort of bearish divergence dito, actually. So, wala pa dito, no? Wala pa dito sa mga area to. Pero nagkaroon tayo ng higher high dito. Higher high, medyo small pa lang to, no? Small bearish divergence pala to. At nagkaroon tayo ng lower high dito. So, pag nakakita tayo ng ganito, meron tayong bearish divergence of some sort dyan. Madalas nangyayari yun sa sa rising wedge, no? Na makakita tayo ng bearish divergence na ganito. So may possibility pa mag-push up to the upside to, no? dito sa mga area to, kasi meron tayong 382 target last time na pinakita natin, or kanina lang na ganito, no? Na 382 mula dito sa taas. Kung yung fourth wave, no, i-measure natin,
382, nasaan siya? Ito, no? 27,145 or possibly ba dito pa yung sa mga area yan, no? Ay, kaso, ano to? Pinpoint accuracy na to, hindi dito, no? So, most likely, 27,145 pwede pang iangat papunta doon. Okay? Okay. So, next one. Mabilis na lang to. Last one. So, mapapansin nyo, itong structure na to. No, alisin ko lang ito mga to. Yan. Oops, hindi ko sinasadya yun. Yung structure na to, tatandaan nyo itong itsura to. Yan. Yan. Okay? Kung zoom out tayo sa daily, meron din tayong ganyan. Itong massive. Ganito. Tsaka ganito. Okay? Napakalaki na ito, no? Napakalaki. Meron tayong higher high. Meron din tayong higher high dito. Okay? Meron tayong some sort of bottom dito or pwede mag-double bottom dito. Pero itong part na to, i-check natin kung parehas lang ba dito sa area to, no? Na kinakalabasan, actually nag-breakdown pa tayo, no? Actually parang ganyan, no? Yan. Nasa some sort of support area pa tayo hanggang sa mag-breakdown, no? Nakalabasan. So, titignan natin to, anong pinagkaiba nito dito, no? Ano kayong pinagkaiba? Dito makikita natin actually meron tayong some sort of bullish divergence dito. Meron tayong bullish divergence. Meron tayong lower low pero meron tayong higher low dito. Higher low. Okay? At itong mga candles na to, pwede natin masabi meron tayong some sort of paparating na trend. Meron tayong malaking decently high movement na candle, no? Green candle, no? Pwede natin masabi at kakalabasan pwede tayo maging bullish dyan sa part na yan. Kaso nakita rin ba natin yan dito? Tingnan natin. So meron tayong meron tayong tingnan natin kung makakahanap ba tayo. Wala dito, no? Wala. Ito meron tayong napakaliit na bullish divergence dito, no? Na meron tayong lower low. Meron tayong higher low some sort dito. At ang kakalabasan, magpapump ang price. Pero wala pala tayong bearish divergence dito. So pababa rin to. Ito pataas rin to, no? So mapapansin natin, magpo-push up tayo, no? At makikita natin almost parang ganito ang itsura. Alisin ko lang to. So meron tayong maliit na bullish divergence dito. Dito meron din tayo dito, no, na bullish divergence na medyo mas malaki ng onte. Okay? Ito napakaliit. Pero may mapapansin tayo dyan na same setup as dun sa current price action natin, na meron tayong rising wedge. Okay? So, kung bibilangin na naman natin to, meron tayong wave dito na first wave possibly. Or sabihin natin, A, B, C, then magpapump na gano'n. Di natin sure, no? Kung di pa natin nakikita yung data to the right side. So, ang kakalabasan, meron tayong some sort of tignan muna natin to. Expect natin magkakaroon to ng A, B, C correction. So, some sort of A, B, C. Ganyan kaya siguro yung A, B, C nya. Tingnan natin, di natin sure, no? So, possible may ABC dito. Meron tayo maliit na ABC, maliit na ganyan. ABC dito, meron tayo ABC. Oh, meron, no? Meron. Tatlong waves. Then, mula B hanggang C, 5 waves dapat. So, meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5. So, perfect pala ito, no? Perfect na may 5 waves tayo sa C wave. Then, anong gagawin after natin makuha ang C wave? Bumabagsak tayo, no? Bumabagsak tayo. Lalo na kapag nakukuha natin tong 5 moves na to sa loob ng rising wedge. Ha? Okay? So, nakakita rin tayo dyan na ganyan dito sa galaw na to sa 1 hour, no? 1 hour. Na ine-expect natin baka C wave to, no? Pwedeng C wave. Itong move to the upside na to. Kailangan makakita tayo ng 5 waves dyan. Okay? So, meron tayong ganyan.
meron tayong some sort of ganyan din, no? Nakakalabasan, baka meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito, then magda-dump, no? Nakakalabasan. So, hindi pa natin nakikita yung breakdown, pero may chance na mangyari nga yun, no? Pwede mangyari yun, kakalabasan. Okay, ano pa ba? Pwede natin ma-check, no? Meron pa ata dito na pwede pa pag-usapan. Ito for example, no? Meron tayong malaking some sort of teka lang ito, meron tayong some sort of malaking bullish divergence rin dito, no? Ito, bullish divergence. Makikita natin marami tayong green candles dito, green candles. Yan, makikita natin meron tayong spinning top sa taas or doji candle. Ganon din dito, no? Yan, ganon din dito. Meron tayong napakaliit na bullish candle, bullish divergence. Napakaliit nga lang. Ito. Yan, napakaliit lang na bullish divergence. Then, anong gagawin ng price? Re-reverse dito sa galaw lang na to. Dito lang sa galaw lang na to, magre-reverse. So, kung double check natin yan, kung alam natin second wave to, no, most likely 0.5 yan, no? Tingnan natin. 0.5 siya, no? Yung C wave na to, 0.5. Okay? So, mapapansin din natin, no, na nag-aaroon tayo ng malalaking green candles dito, pero yan. Pero papansin natin, laging may wick sa taas yung mga natin, o mga green candles natin. Yan, ito meron tayong red dito na itong mga yan, dami nating wick sa itaas na medyo nagbibigay ng indication na parang mahina ay yung bulls. Ganun din nakikita natin dito sa right side, no? Marami tayong nakakitang wick sa taas. Meron tayong some sort of spinning top dito kung gaganto rin ang candle natin sa ngayong araw na to. Kaso Saturday to, so hindi natin masasabi. Pero pag gaganyan ang candle na to, dadagdag yan sa bearish sentiment, no? Papakita ko lang dito sa mga area to, meron tayong bullish divergence rin dito na nangyari, no? Kung titignan natin yung M-top natin, ganito ang itsura ng M-top natin, no? Yung 1, 2. So, andi dito sa area to, pwede rin natin masabi, etong area to some sort of pwedeng kinokopya lang rin natin to dito. Okay? So, mapapansin nyo alisin natin to saglit. Yan, okay? So, mapapansin nyo dito, meron tayong buksan natin yung volume natin. Yan. Meron tayong high volume sa pagbagsak, no? High volume sa pagbagsak. Then, medyo makikita natin yung volume natin dito, medyo flat nga lang to, no? Medyo flat. Tingnan natin, kukumpara natin dito sa right side. Ganun din, medyo flat lang rin to, no? Hindi siya actually ganong kalakasan. Pero meron din tayong volume spike sa pagbagsak. Okay? So, medyo nag-i-indicate na almost parehas to, no? Dito. Na nag-aaroon tayo ng bullish divergence. Meron din tayong some sort of bullish divergence dito na lower low dito, tapos higher low dito sa RSI. Meron tayong mga wick up dito na puro parang mga bearish or like bear swing failure patterns. Titignan natin dito sa ano natin. Meron ba dito? Meron tayong some sort dito, no, na bear swing failure. Bear swing failure dito sa area to, then magda-dump, no? Tapos meron tayong ganun din, high volume sa dump. Okay? So kinakalabasan, no, parang may some sort of indication talaga to na mag-aaroon tayo ng dump eventually. Makita natin, no? So titingin ulit tayo dito.
No, parang ganito rin yung ano, no? Hindi naman exact, no? Hindi naman exact, pero may possibility na tumuloy ito, no? Okay? So, gusto ko lang kayong maging aware na meron tayo mga bullish divergence dito. Ito, bullish divergence to, no? Yan, bullish divergence. Magpa-pump. Makikita natin dito, bullish divergence. Magpa-pump into resistance. Ha? Makikita natin dito ulit, ha? Magpa-pump into resistance bago mag-dump. Okay? So, meron ba tayong makikita dyan sa, sa SMA siguro? Wala. Okay, so ay lang siguro update natin, no? So, medyo may etong double top ng ATH natin, medyo kamukha nitong galaw na to, no? Itong galaw na to, medyo kamukha. So, ganun ang tinatawag na fractal trading or fractal TA charting na parang ikukumpara mo yung mga past data na ganito, kumpara mo yung past data sa current data natin. Ganun yung mga example, no? Or sabihin natin, baka ito yung buong yan, itong buong to, dito sa lugar na to, no? Pwede mangyari yun, ha? Nakakalabasan, kapag ito yung nakikita natin na may possibility bumagsak, baka may possibility rin talaga itong bumagsak rin, no? So, hindi lang natin sure kung mangyayari, kung magre-repeat yung ganitong klaseng movement, pero ando dun yung probability, ah. So, sa ngayon, no, hanggang ngayon wala pa rin tayo makitang masyadong maraming confluence na magpapump tayo. Hindi ko pa rin makita. At actually, nadadagdagan tayo ng ebidensya sa bearish side, no? Sa bearish side. Pero nagkakaroon din tayo ng onting ultimatum na kung in case mag-break tayo dito, kung in case mag-break tayo dito, tsaka ito, or at least man lang ma-wake up niya tong part na to dito sa pag-push up na to, no? Yan. Ma-wake up niya to. Yan. Ma-invalidate natin ang bearish wave count. Ma-invalidate natin. Okay? So, ang albasan, bullish wave count ang gagalawin, or more like ang galaw ng BTC. Sorry, inaantok na kasi ako, no? 24 hours na ako hindi pa natutulog kasi may inattendan na akong lamay, no? So, yun lang siguro update natin sa BTC, at wala tayong update sa tawag dito sa short-term time frame na trading kasi basic lang naman to, no? Ganun pa rin naman, trade range until it breaks, no? Yan, trade range until it breaks. Isang mabilis sa DXY, hindi pa pala, kasi weekends pala, no? Hindi pa gumagalaw. Ang natin, S&P, malaking to, no? Malaking so may mga tayo, no? Volume spikes tayo sa S&P. So hindi magandang sign to na malaki to at malaki rin tong volume na to. Minsan lang tayo makakita ng mga volume spikes sa S&P. So, pero hindi meaning na may malaking volume tayo, parang may kasunod pa. Di natin sure, no? Kasi hindi ako sanay sa volume ng stock market. Pero yun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea. At medyo hindi ganun. Nasa resistance tayo, no? So, may possibility na pwede kayo mag-short dito. At ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades, GG's boys.